Good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Gotta wish that I could do that. I lost my mind, I spend the night crying on the floor of my bathroom. You're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Good for you. Good for you. Talaga. Ano masuot natin? Pareho tayong CCO? nalunod sa scramble. Yes, at mabalahibo. Correct. Nakita natin na kay Joy Barcoma, kulay rosas ang butas. At ikaw ay Butas. Iba yung narinig ko. Putas ba sinabi mo? Butas. Butas. Sorry. Either way, parehas Parang same. Parehas, dethronable. Pero ikaw ay doble cara ka today. Correct. It's giving... It's giving Manila paper / intermediate paper. Correct. It's giving chocolate na panis. May Akala ko amag. yung honey. Honey. Chocnut. Chocnut. Di ba ganyan sa labas yung cover niya, tapos sa loob kulay brown? Oh, I love Minsan chocolate. talaga pink sa labas, pagtingin mo sa loob, brown. Wow. Iba ang lumalabas. Pero gusto ko na dahil hindi ka makapag-Japan, nagsuot ka pa rin ng heat tech. Actually, ito yung mga outfit na mga pupunta ng Baguio for the first time. Correct. Diba? It's giving over-prepared. It's giving winter wonderland. Pwede na nga pala tayo mag-appear. Yay! Okay. Nakuha na natin ang approval ng mga tao. Correct. Nagalit yung mga tao, no? Na hindi tayo nag-appear. As in, nagalit sila. Naggrabe. Ganun pala. Ganun pala mag-spread ng misinformation. Yes, at disinformation. And this information is brought to you by... Dog Show Divas. Wait, pwede ba tayong tumawa? Pwede na tumawa. Okay, Ah, pwede sige. mag-appear, pwede tumawa. Okay. Marunong pa ba tayo? Kaya pa ba natin? Wait lang, I feel like I'm new to this. Okay. How do you laugh? Para ka ng sisiw talaga. Ayan, nabalik na natin. Nabalik na natin. Okay, at dahil naibalik na rin naman natin, parang Oh. may gusto akong ibalik today. Ano ibabalik mo? Ate, ang laki ng TV nyo. Oo, ang laki ng TV natin today. Again, dahil kami ay mahilig sa malaki. Yes. Diba? Parang last time pagpunta ko dito, hindi pa yung ganyan kalaki. So, pagbalik ko, ganyan na siya. Namaga siya. Okay. Oo. Isa siyang grower. Isa siyang inflamed organ. Yes. At isa siyang leeg na may beke. Mami, ang aga! Ano Wala ba pa ba? yan? Wala pa ba? Pero kaya po yan malaki because we have a 75-incher in the building right now. Ito po ang ating 75-inch mini LED M80H ng 4K Samsung Vision AI Smart TV. It's a mouthful because it's big. Yes. And if you can't, if you don't like it big, you can't do anything about it. If you don't like it big, that is a you problem. That's true. Because we like it big here. Correct, 'di ba? Just like our TV. Logo. Actually, ang gagawin natin now, dahil i-flex natin ang ating mahiwagang 4K Samsung Vision AI Smart TV, meron na lumipad ang ating team Yes. para maghalukal ng mga artifacts. Yes. Nangalap kami ng mga national treasures. Correct. Para sa amin, pero sa inyo, baka national horror. At ito ay mga national exile. Okay. Okay, so simulan po natin kay... Sino una? Ay, ako pala. Ay, di ba? Napaka-cute. Kitang-kita naman natin sa ating mini LED technology. Di ba? Deeper contrast na e-enhance ang image. Di ba? Kitang-kita mo dyan. Hindi mo aakalaing ito ang batang aaway kay Makoy Dubs. And it's very HD, diba? High definition, 4K resolution, kahit na 19 kopong-kopong pa to tinik. Correct, di ba? In fairness sa akin, parang... Yes. I Para miss that part of me. Para kang lalaking komunista. Okay, next image. Oh, yan, di ba? Di ba? Ito po ang nagpopruweba na dati pong may jowa si Casper. Yan po ay si Wednesday Addams Apple. Correct. At kita-kita naman po natin dito na siya po ay isang babaeng pinaglihis sa bond paper. Yes, at kung nakikita niyo yung shoes niya, 'di ba? Kareel is shaking. Correct. Bata pa lang nakaano na siya. What's the Mary Jane's na shoes? At kita rin po natin dito na siya ang kauna-unahang Pilipinang itinakdang white supremacist. At isa rin po siyang batang, dalawa lang ang paniniwala sa buhay, walang gray area, black and white. lamang. Gusto ko
Ano yun, paki-explain, ano yung meron sa labi mo eh, may nakalagay sa labi, para kang vampirang meron kang kinagat na hindi ko maintindihan. Tinake kasi yan, yung photo, wala na kaming soft copy. So, tinake ko yung photo sa picture frame. Yung picture frame, merong parang dumi. Hindi ko na tinanggal. Tapos, apparently, yan pala ay magiging premonition dahil ako ngayon ay may peklat na sa mukha. There. Bakit ba, yung bata ka na, parang ang sungit mo dyan? Ngayon ba? Hindi. Sa bagay, bully ka daw. Diba? Sabi ni Yes But FM. I'm a French bully. With my French outfit for today. With your fur. Yes, Diba? French. If it's not near, it's fur. Fur, for real, for real. Diba? 2 plus 2 is Fur. Sabay pa tumingin sa Up picture. next, ito na po. Ito na. Ay! Napaka-cute, parang logo ng Stick-O. Diba? Masebong bata. Napaka-kintab. Diba? Parang glowing ka dyan. Diba? Ito ang, sa akin po, kinuha ang formulation ng bronzer, obviously. At contour. At yan po tinatawag na brown face. Bago ang black face, may brown, face. Correct. Kasi nga, di ba, deeper contrast and more precise lighting with smaller LEDs that reveal finer details and more realistic depth in every scene. Pag zoom in nyo po dyan, makikita nyo ang signs of homosexuality. And kung makikita nyo talaga pinapatunayan ni Baus na bukod sa bakla siya, isa siyang Chinese. Yes. Baklang Chinese, which is right now a very common thing. Yes. It's the norm. The norm. The new normal. The new normal. Punta naman tayo sa susunod. Ngipin ba yung baga? Ang personification ng Mama Mo Blue. Diba? Kita-kita po natin dito na si Joy Barcoma ay dating extra sa horror house. Pero kung makikita nyo naman, speaking of contrast, you can see the deep contrast. Diba? More precise ang lighting niyan. Correct. With smaller LEDs na nire-reveal niya ang finer details. Kasi who would have known na ako yan? Correct. Pagka-take ng picture na to, saka sinulat ng kantang Bluer Than Blue. Yes. Yes. And dyan inspired ang paboritong YouTube channel ng mga anak nyo, Bluey. Nakakaloka to. Yes, isa yan sa mga clues sa Blue's Clues. Blue's Clues. Ayan. Nakakatawa. Tapos grabe yung ngiti mo dyan, no? O yung Oo parang... nga. Hindi ko nga alam kung mata pa ba yun o ngiti rin. Ganon ka-confusing ang photo na yan. Saka dito kitang-kita mo na isang ngipin lang yung meron ka dati. Isang malapad na ngipin. Yes, at 2 malaking eye bag. Ang babaeng pinaglihi sa Gasul. Yes, and look at that. It's from Arlac City. Arlac City. Swerte lang. Diba? Because the T... I don't have any permanent address. I'm an NPA. Say that again, louder, so that people can clip that and use that as propaganda. And red tag me, so maraming salamat. Lalo na naka-pink pa ako. Correct. Napaka-perfect. Tamang-tama. Oo. Thank you. This is your last episode. Maraming salamat. This is my last life. Pag may last footage ng buhay si Joy Barcoma, galing siya sa Dog Show Divas. Correct. Okay, ang next po natin ay... Wow! Very masculine. 'Di ba? Ito ang rason kung bakit puberty is a horrific And experience puberty should really hit you. Correct. And it does hit you hard. Yes. At dahil mo ang hard dyan. Hard na hard tayo dyan. Sobra, 'di ba? Parang sabi nyo, "Tay, di ako bakla." Oo, maniwala kayo, tay. Di ako sumasayaw ng ng Christina Aguilera. Nakakaloka. Iba rin talaga, no? Nakakahiya. Tsaka ang kapal ng kilay mo. Correct. Saka yung sabi nung kilay ko, kita nyo yan? Oo. Hindi yan bakla. Hindi ako nagsishave ng kilay dahil hindi ako bakla. This was, I think, 2004. Wow, age reveal. Oo. So, nung 2004, I was 13. You were... 6. And sick as well. Yes, sick Oo. and tired. Up next, eto na. Kita-kita po natin dito. 'Di ba? Kung ako brown face, siya white face. Yes, at isa siyang blandina. As a French girly. 'Di ba? Sabi nga sa senior stylist, gusto po kamukha ako ni Goldilocks. Yes, Oo. pero ang peg ko dyan ay si Elsa. Oo. Pero dahil na-frozen ako at hindi ako sanay sa malamig na lugar, ako ang naging violet. Na violet sa lamig si Elsa. Nakakatuwa ang itsura mo dyan. Parang very girl next door ka dyan, sweetheart, Thank you. mabait, Malumanay. busilak,
Pero ang peg ko po dyan, Elsa ng Frozen, ang ending, Elsa Droga. So yeah. Diba? Yung kasama mo, actually, nagmakaawa po yung kasama niya na wag i-reveal yung mukha. Sa sobrang cringe. Kahiyan na ito ang kaibigan ko nung college. Oo, sabi niya, no. For context, hindi po siya gumbursa dyan. Siya po ay Maleficent. Kasi ito ay ang Disney month sa Yes. sa PUP. Sa pinamagatang Sophia the First. Pero dahil wala kaming Disney Channel, Correct. Sophia ang unang prinsesa. In fairness kay Gumbursa, nakapamewang, which is giving hint. Yes, Gomez because idol niya si Richard. Gomez. Ah, Or Gomez. Raymond Gomez. Di ba Raymond Gutierrez? Ang gusto ko malaman, bakit pinili niyang acorn ang ilagay sa mukha niya? Ay, acorn pala yan. Akala mo dyan. Akala ko drinawingan lang. Oo nga, acorn siya. Correct. Pero para siyang chupon. ng bata. Correct. At parehas kaming blonde. That's what you see. Honestly, bakit ang daming brand sa PUP? Kasi mahirap kami and we wanna look white. Because after all, racism, it's a real thing. Yes, racism is just a concept And we like it. and a theory That we apply. in our life. Yes. At kung napapansin nyo si Elsa ay may long sleeve dahil galing po siya sa performance ang anak ng Pasig. Tapos nagmamime siya niyan, di ba? Diba ganun-ganon? Anak ng Pasig naman kayo! Yeah, tapos next subject na kailangan Elsa. Di ba? I love it. Elsa talagang a protector of the planet Earth. Yes, Climate at siya warrior. ang asawa ni Pepito. Okay. Sabi nila, sobrang halo-halo na. Diba? So Correct. random. Diba? I'm so proud of you, diba? Thank you. Sabi nga nila, all lives matter. I'm so ashamed of myself. Grabe. Okay, next. Wow. Ay, wow. Napakatigas. Napakatigas. Kita niyo naman yung Vans ko dyan. Naalala May ko pa yung maze sapatos na pa. yan. May maze. Nasolve mo ba yan? Hindi. Kasi, tanga ko. Apparently. Oh, kita niyo naman. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. But apparently, back in the day, pag nakaganito ka, Maybe it's too cool. too cool for school. Yes, diba? Too cool for school. Grabe rin. Iba rin. May bangs ako dati. Mm-hmm. And I never had bangs anymore. Pero, ako, honestly, itong hair mo, you will eat this kapag ginawa mo siya ngayon. Talaga? Oo. You will devour with that look. Oh my God. Probably no. People, I like my hair. Pero hindi ka na bows. Bow. Singular. Antigas, Bow. antigas eh, oh. Oh, okay. People Pero are ang gwapo people. mo dyan. No. Hindi ba pwedeng gamitin pang-describe ang gwapo sa mga bakla? Pwede naman. Sino ba nagsabing hindi pwede? Wala lang, sabi I mo mean, kasi, tinatawag kitang gwapo. Bakla ka, okay naman. Oo nga naman. Ang gwapo ko, bakla ako. Pero atake ka dyan. Pwede kang humilera sa Hunks. Yes. The hunks. Pwede rin akong humilera. Tabing ilog. Sa tabi-tabi po, pwede rin. Up next! Ayan. Ayan. Kitang-kita natin. Before Koji Sander is Kojusa. Diba? Kitang-kita natin ang babaeng espasol. Diba? Ito ang produkto ng glutathione mix silimarin extract and ginkgo biloba. Again, talagang meron kang patterns of doing white face. Yes. Correct. So, cancel me now. Kita-kita niyo siya dyan, di ba? O may extra siya sa mga Halloween episodes ng Magandang Gabi Bayan. At kapatid po siya ni Miss Lilia Contapay. Correct. Bigyan natin siya ng pangalan. Ang younger sister ni Lilia Contapay ay si? Lily Contapay. Magkapatid sila eh. So, Magkapatid sila. sinapido. Oh. Nakapag-asawa si Ma'am Lilia. Gusto ko nirespeto mo, Ma'am Lilia. Oo. Tama naman. Diba? Pagkatapos, at saka tingnan mo naman, may oras ng pananakot sa likod. Gusto ko yung Sunday, Wednesday, Saturday. Gusto ko, ano
schedule nung Sunday, Wednesday, Saturday sa Oras ng likod? pananakot yan. Ah. Tsaka diba, ewan ko bakit Wait, kasi ano yung meron bang headpiece sa ulo mo? wala nakasabit na damit lang yan. Sabi ko, bakit parang, ano siya, post-apocalyptic? May ano yan, nakasabit na damit sa likod. Sampayan kasi. Pero in fairness, talagang sobrang editorial. Yes, with the eyes deep set. Alam mo yung nag-viral na itabi nyo yun. Grabe, iconic. Alam mo, yung suot mo, kapatid niya yung Vans ko. Oo nga, Black no? and white. Maze and this one, parang medyo abstract Mazed siya. and confused. Yes. Maze and confused. Tanan, tanan, tan, tan, tanan, tanan, tan, tan. Anong year to? 20. Diyos ko, parang mas nakakaya pag mas recent, no? 2 years ago. Parang matatagal ko mga 2005, ganyan. Pero parang ito 2016, 17. 16. So may internet na nun. Oo naman. Ikaw nga nakapag-upload na nung ano. Oto. Bumawi. At di mo kaya ka shoes dyan. Oo. Shining, shimmering, splendid. Diba? Ilang inches yan? 75. 75 inch. Wait, tingnan mo naman. LED. Mini Correct. LED. Again, Samsung, palakpakan natin Yes. ang TV nyo. Diba? Oo. Na-zoom pa namin yan. Correct. Saka Nakakatuwa. kitang-kita yung itim na ang tuhod ko. Mahilig The contrast. lumuhod kasi mahilig magdasal. Yes, I'm prayerful. Kita niyo man, schedule ko, Sunday, Wednesday, Wednesday, Saturday. Tatlong beses magsimba. Hindi ko alam kung nakikita nila, but may nakalagay sa blackboard kasi na Sunday, Wednesday, Saturday. Tsaka tingnan mo yung chair, oh. Parang papasok sa school. Correct. I love it. Actually, parang bahay mo yung classroom. Because I live there. Because you are... Let me educate you. Diba? Parang, hello, I live here. Let me educate you. I live here, tapos may yun yung makeup. I scare here. I love it. Kung nasan man tong babae na to, bring her home. Yes. Bring me home. Pero dahil pinag-usapan na rin naman natin ang ating throwback in elementary, siguro pag-usapan na rin natin ang ating mga naging teachers Mga paboritong teacher. at ang mga certain memories attached to them. Meron akong teacher nung grade 1, si Sir Gary. I think low-key crush siya yung tatay ko. Bakit? Pag bumibisita yung tatay ko, talagang meron akong imagery na stuck sa butas. Sa Butas. May imagery na stuck sa ulo ko. Ulo and butas, at this point, they go together. Yes. They make perfect sense. Na parang pag bumibisita yung tatay ko, talagang ang saya-saya niya. Gumagano siya sa tatay ko. So, baka lang ano lang talaga siya, friendly. Baka, or touchy lang siya. Correct. Diba? Ikaw, ano bang mga memories mo sa teacher? Grade 1 ko, Ma'am Mercadejas. Mercadehas. Diba? Ang pangalan pa lang talaga namang alam mong mabait siya. Kapag may yeah. mga has sa dulo, mga has. Oh, correct. Yun yung mga matatapang apelido pero mabait pag na-meet mo. Aha. So siya lang ang naniwala na ang 5-year-old kid ay kayang mag-grade 1 na. At kayang mag-makeup ng espasol. At mag-braid sa parang Wednesday Addams. Pero siya lang naniwala na pwede akong i-enroll nung time na yun. Kasi grade 5, grade 1, 5 years old. I was ako. gonna ask, 5 years old? Yes. So talagang ano ka? Bida-bida. I was gonna say gifted child, but I will take bida-bida. I think it's more appropriate. Gifted, hindi. Salat kami sa buhay, no? Grabe, 5 years old ka na grade 1. Grabe, palakpakan rin Joy Barcoma. Yes. At wala pang K-12 nun. Wonder child. Yes. And now you wonder why. And Wonderwall. You're my Wonderwall! Yan. Tapos, ang pangalawang teacher ko, grade 2, si Ma'am Lopez, na nanabunot ng estudyante. Oh my God. Ako naman, punta naman tayo sa grade 4. Nung grade 4, meron akong parang good and evil teachers. Okay. Yung evil ko, hindi ko na lang papangalanan. Sir someone. Okay. And I think bading siya. I don't wanna Okay. assume because, Okay. again, queerness comes in many forms. I mean, there is a queer Gender person is in front of me. fluid. As proven by Pitik Queen. Diba? Pitik queer. Oh, pitik queer. Pag may pitik, ikaw ay queer. Oh my God. Ang dami nating na-uncover. Yes. Si Queer Yasmin ba ay queer din? Sabi nila, work po muna tayo, I'm not pregnant. Bakit parang pang matanda to? Ito pala. Lumalabas ang edad. Lumalabas Correct. So, meron akong teacher noon na I think nagalit siya dahil masyado daw akong maingay. Like our viewers, Correct. nagagalit pag masyado tayong maingay. Maingay. And then, hindi ko alam, basta meron akong natatandaan na parang I think
pambubuli. And then, pinatawag Sa'yo? ako sa guidance office. And then, kinwento ko sa parents ko. Tapos, nagalit yung parents ko kasi parang, bakit ginawa yun? Tapos, the following year, wala na siya. Oh my God. May pinatanggal na teacher si Bao sa isang eskwelahan. Diba? So, ay, hindi ko pinatang. I don't wanna... Gusto ko yung late mo na-realize. Hindi ko na-realize. I mean, parang feeling ko baka lang a case was being built against him and I was one of the bullet points. Parang hinugot nila to. Ito ang last straw. Oo. Ito, pag si Bao sa nilagay nyo dyan, yan. Oo, lalo na binubuli nyo ang isang baklang bata Diba? Na masebo, na singkit. na nag-invento ng bronzer at contour. Well, na naging lalaki through the years at naging Bakla bakla ulit. I mean, you guys are gonna get canceled. Correct, ganun talaga. And then, meron ako isa ng teacher na, nung grade 4, si Teacher Faye. So, basically, nung grade 4 ako, nagma-monkey bars ako. Nahulog ako, sis. Tapos, yung hulog ko, naupuan ko yung kamay ko. Kasi mataba akong bata. Tapos, so, I broke my bones sa aking wrist. So, nakakast ako for like a good 4 years. So, 4 years? sorry, 4 months. I'm lost right now because again, it is 9:15 in the evening. Time check. Time check. So, for a quarter, sa mga like, around 4 months. So, pag exam, dahil kaliwete ako, hindi ko masagutan yung exam. Ay, kaliwete ka. Correct. So, paano yun pag di ka nakakapagsagot sa exam? So, ano nangyayari? Siya yung nagsusulat ng sagot. Tapos, pag mali yung sagot ko sa exam, meron siyang clue. Di ba? Ang bait. Corruption. Corruption. Cheating starts in the home. My God. Ang korupsyon talaga nagsisimula sa mga simpleng mamamayan. And usually, education is involved. Dahil ikaw ay tinuturo ang mangurap, therefore that is an institution for education. Mali nga lang ang tinuro sa'yo. Okay. Well, we're here now. Well, this is what corruption does to you. Look at where you are now. I mean, okay naman ako so far. I think corruption did me well. Ang lahat ng brand deals. No. Oh, ikaw naman. Nasa bunutan ka nung bata ka? Oo, nung grade 2 ako. Tsaka, meron akong habit nung bata dahil pabibo ako. Lagi kong binibili lahat ng tigli 5 pisong lugaw. To the point na, dahil ayaw ng teacher ko na minaubos na lugaw, kinain ko lahat, halos lumabas na siya sa ilong ko. Wait, that's a lot. Let's process that one by one. First of all, bakit ka na hyperfixate sa lugaw? May ganun akong moment. Oh. Ako as a person, kapag may gusto akong pagkain, kakainin ko siya Oh every my day. God, it makes sense. Bakit ka naka-pink? Lenny, lugaw. Oh my God. Mind blown. Lalo na dahil Lenny, Pink, Lugaw, sinabi kong NPA, mind blown talaga. Lagot na naman talaga ako. Huwag niyo ako i-red tag. Naka-pink ako. Oh my God. So, lugaw. And then, so na-hyperfixate ka sa lugaw. Why did you need to finish every single lugaw option? Kasi sabi ni Ma'am Lopez, hindi daw pwedeng nagsasayang ng pagkain. So, inubos ko lahat. You took that to heart, clearly. So, puputok na yung tiyan ko, lalabas na sa ilong ko yung lugaw. Yun. So, simula nun, ayoko nang bumili ng tigli 5 pisong lugaw, pinag-initan niya na ako. So, dahil ang lakas ko tumawa lagi, tapos lagi ako naka-pigtail, nasa bunutan ako. So basically, sinabunutan ka niya Dahil kasi ang lakas ang kong takaw mo. Ang lakas kong tumawa. Tapos hindi na ako bumibili ng lugaw. Oh my God! Baka yung teacher mo yung nasa Reddit na parang si Joy Barcoma, puro tawa. Oo nga. Nakakairita yung tawa ng batang yan. Siya yun. Ma'am Lopez, ikaw yun. Ay, nako! Pero Hello. ikaw ba, nung mga, ay hello po Ma'am Lopez. Stay safe. Ikaw ba, nung mga bata ka or nag-aaral ka, may teacher ka bang laging buntis? Meron. Tapos, sumasideline siyang kahera sa Mercury Drug. Perfect. Bakit nga ba laging buntis ang mga buntis? Ay, mga buntis. Bakit lagi buntis ang mga buntis? Kasi sila ay buntis. Oo nga, tama. So, buntis sila. Pero, oh my God, meron akong, kung ikaw naka-experience ng sabunot, ako, nung grade 3 ako, I don't wanna say her name because at this point, I feel like, I just want you to receive all the heat and the hate. So, ikaw na lang Okay. Meron akong teacher na, di ba nag-check sila ng notebook? So, check. Tapos, pag hindi maganda, yung grade mo, syempre, mababa. Naka-experience ako, I don't wanna say her name, but hindi siya happy doon sa sinulat. Hinagis babae niya ba yung siya? top nung notebook. Saan? Sa bintana? Papunta sa board, sa dulo ng class, ito yung blackboard, hinagis siya, parang busy sabihin, ano ba ito sagot mo? Hinagis niya yung notebook. Ano naramdaman mo? Hindi ako, kaklase ko. Kasi Okay. maganda yung score ko, hindi naman So, ako dapat ganun. wala tayong pakialam sa kanya.
Kaya kasi nabunutan ng bata ka, kasi bida-bida ka talaga. Talaga. Tsaka napukpok din ako ng kartolina. Ang dami! Usual na mga pananakit sa akin ng mga guru ko dahil sa sobrang kaingayan ko. Aha. Pero ang ma-experience ko lagi, kapag buntis ng teacher, lagi silang absent for like the whole semester. Tapos papasok sila pag nanganak na sila. Tapos, mas masungit ba sila or are they actually much more peaceful? Absent ulit sila. Kasi magpapa-breastfeed pa. So nagpakita lang na hello, nanganak na ako. Tapos wala na Oo. naman ulit. Correct. Kaya ayoko ng mga buntis na teachers. Ang dami mo na namang inaaway! Ang dami na namang ayaw. Pwede po ba magbuntis kayo, magpa-online class naman kayo? Yung sa amin kasi dati, hindi talaga siya pumapasok. So parang all the time na pag subject niya na or oras niya na, umuwi na kami kasi last subject siya. Kasi alam niyo hindi siya appear. Oh, tas one time bigla siyang pumasok na Sabi niya, pumuputok ang tiyan. Talaga namang surprise! nandito. So pumasok kami lahat. Parang kami, ma'am, di ka pa ba nanganak? Puputok na yan. Kabuanan mo na. Gusto na namin umuwi. Tama. Tsaka bakit ngayon pa? Ang tagal mo hindi pumasok. Ngayon ka talaga pumasok, kailan puputok ka na? Oo, kung kailan nagdi-nesting ka na. Baka sobrang proud lang niya. Oo na, hello. Oh, eto po. So, yun lang po. Sa mga teachers, sana pag nagpabuntis kayo, bakasyon. Huwag naman yung pasukan. Kasi napasukan na. Kaya pasukan. Galpan! Okay. Again, that's a natural human thing. We're not being gross here. We're not being vile. That everybody came from that. Yes, and we're just being defensive. We are trying to backpedal. And we are trying to take everything that we've said dahil ayaw naming ma-cancel. Kasi may mga racket pa kami. May mga pinirmahan kaming kontrata. At gusto ko maging mabait sa social media. Too late. Is it too late now to say sorry? Sa akin lang, is it too late to apologize? Magkaiba. Ang taas, parang parijin ka na dyan, sis. Ay. Parang ano Iba yun yun. sa Tangled yun, di ba? Regine, Oh, starring sa Tangle. Diba? Regine Tangled, Regine for Frozen. Regine for Patayin sa Sindak si Barbara. Paano yun? On the wings of hope! Dadahin kita sa... You taas, no? are my heart! Shine, shine! Bakit nga ba kada may rendition si Miss Regine, ang taas-taas? Diba? Sabi nila, I think gusto lang sabihin ni Ate Reg na she is high on life. Yes, and she is high, period. Nag-on-live, alam mo ikaw, sabihan lang kita, meron ka nung helicopter comment, di ba? Tapos meron kang yung throat thing, yung volleyball na receiver. Naririnig ko kasi yun eh. Minsan lang, pinipihit ko lang ng kaunti kasi I don't want to cross the line and be Alam mo ba, vulgar. nakakatawa nun? Hindi ko alam kung ano yung helicopter. Hindi ko alam na may meaning receiver. Pero dahil naririnig ko siya sa mga kaibigan kong bakla, sinasabi ko ho siya. Wow, I love it. Performative. Yes, and Diba? performative queer. Diba? And you heard it here first, Joy Barcoma, hindi nagpa-fact check, hindi nag-research. Bunganga Naniniwala. lang. Buti hindi naman fake news yun. Naniniwala lang. Period. Naniniwala lang. A believer. Yes, a believer. Diba? I am a believer. Ano bang tawag sa mga fans ni Ate Regine? Reginer. Reginer. Pero ito na nga si Ate Reg, meron siyang concert this year, ang kanyang parang farewell concert na ang Talaga? ganda ng title, Finale. Pinag-isipan? Oo, at talagang alam mong katapusan. Finale. Finale. Oo. Pag pumunta ka doon, alam mong matatapos siya. Oo. Finale. At least merong managing of expectations. Oo, tsaka parang umpisa pa lang, alam mo na kung anong pinapasok mo. Correct. At dahil dinogshow na naman natin si Ate Reg, parang feeling ko, mag-suggest na tayo kay Ate Reg sa mga pwede niyang ilagay sa setlist niya. Ay, oo. Diba? Ako, gusto ko sana si Ate Reg kumanta ng Don't Siya ng Pussycat Dolls. Ako, Circus by Britney Spears. Okay? Or para rin may tribute si Regine Velasquez sa mga millennials. I want her to sing the Jubilee song, but wearing the Jubilee costume from X-Men. And eating Chicken Joy. Because Jubilee is next to Jollibee. Okay, bakit don't siya? Don't Siya, because gusto ko,
siya yung all 6 members ng Pussycat Dolls siya. I don't know how they're going to do that. AI is here already. And because the children don't want us to use AI, we're going to use AI. I want Ate Reg to use AI. AI. Okay. Ate Reg, go use AI. Artificial intelligence. Aha. Diba? Parang, bakit ba bawal gumamit ng AI? Kasi nga, sinasabi nga nila, it uses up a lot of energy, which actually can contribute to climate change. And also, I think if you generate graphics or any form of creative output, you are essentially taking away an opportunity for real artistry and real people who can actually do it. Pero totoo yun, yung sa mga data centers, kapag masyado silang maraming pinaprocess na mga ideas, thoughts, and mga information, grabe talaga yung kailangan na water para makool yung mga data centers. Correct. So, Look at you, Miss Earth! nabasa ko lang din. Diba? Tinanong mo pa ako, alam mo pala explanation. Gusto ko lang malaman kung alam mo. Correct. Dahil, Dahil- gusto ko rin itanong sa'yo kung alam mo ba kung bakit hindi pa national artist si Ate Reg? Hindi ba siya national artist? Sino po ang kailangan naming bayaran para maging national artist? Joke lang. Hindi pa kasi sabi yung nababay, hindi po. Hindi pa. po. Hindi Hindi po to po LTO, wala pong fixer. Hindi po ito MMDA, wala po itong huli. But mukha kang MMDA officer right now. MMDA na before I chairman. Ngayon pa makikita nyo lang po siya sa Marikina. Isa rin siyang bayani. Bayani, 'di ba? Bayani. Dahil bayani si Ate Reg, sino kaya pwede niyang successor, torchbearer? So, Regine. Janine. Queen. Yasmin. Queen Pitik. Ah, Diba? Parang, what if si Queen Pitik hindi lang pumipitik tapos bumibirit din? parang, Diba? 'di ba? Parang, Diba? sabay na sabay. Pag pitik niya may birit siya. Correct. Pitik Queen, an icon. True. A Grabe national yun, no? artist. Sorry, pag-usapan lang natin ng mabilis. Grabe yung episode na yun, pag naalala ko siya. Grabe din. Talagang, at sobrang iconic niya, ang tawag na kay McCoy ay yung Yung isa. isa. Never na siyang tinawag na McCoy. Makoy. In fact, noong sa birth certificate niya, yung NSO nagpadala ng bagong birth certificate. Ang pangalan, Pinalitan, yung isa, Dubs. Ganon ang impluensya ni Pitik Queen. Historical revisionism. Okay. Pero alam mo, dahil napag-usapan na rin naman natin Yes. ang isang pop icon of the Philippines. And of course, I bullied you into singing Good For You ni Olivia Rodrigo because I am just going to show you something. I am an Olivia Rodrigo stan. Taray, may reveal! May reveal. Diba? Guts. It takes guts. RuPaul will be Ayan, yan. very, very proud. Ayan, yung Guts Live. I'm an Olivia Rodrigo fan. Ang release ng kanyang album, oh my God, falls on Independence Day, June 12. Hoo-hoo! Kaya naman, kapag June 12, napakarami nating experiences, napakarami nating throwbacks pagdating sa isang mapagpalayang pamamahayag at malayang Pilipinas. Correct. And Olivia Rodrigo, mahal na mahal ka namin. Sobrang, siya ang nag-release ng aking inner emo girl. Hindi ako nakapag-emo stage nung teenager ako. Pero nung si Olivia talaga, nung una kong narinig yung song niya na Driver's License, Na-unleash niya. na-unleash talaga niya, sobra. Pero alam mo, si Olivia Rodrigo, kung nabubuhay pa yung mga heroes natin, Oh my God. feeling ko siya ang magiging icon. Correct. Like, kunyari, si Gregoria de Jesus, ang favorite Olivia Rodrigo song niya ay Get Him Back para kay Andres Bonifacio. Yes, dahil Oh, hanggang ngayon, hindi pa po niya nahahanap. ang beat. Heartbeat! Ayan. At si Gabriela Silang. Oh. Feeling ko perfect yung bagong release ni Olivia Rodrigo na kanta, Drop Dead. 'Di ba? Dahil ironically, ang apelido niya ay Silang, pero mahilig siyang pumatay ng mga Espanyol, mga kalaban. Ang tawag doon, balanse. Tama. Diba? At si Teacher Jorcel ng G-Force, na nag-embeta ng Hampam, ang kanyang paboritong Olivia Rodrigo song ay One Step Forward, Three Steps Back. Pwedeng paborito rin niya ni Joy Cancio. Correct. Of sex bomb fame. 'Di ba? Of course. At syempre, para sa mga mahilig dyan, maghigante. Ay. At mahilig magtanim ng sama ng loob, very Ivy Aguas. Feeling ko ang perfect na kanta ni Olivia ay Traitor. At of course,
ang paboritong Olivia Rodrigo song ni Susan Roses ay ang The Cure. Para malaman mo kung may right med ba nito. Dahil gusto niya ay gumaling kayo. Gumaling! I am a big Olivia fan. Ang favorite Olivia song ko is Happier. Bakit? Kaya parang, I hope you're happy but not like how you were with me. Basically, napaka-bitter niya. Na parang, oo, gusto ko masaya ka, pero hindi pwedeng kasing saya nung tayo. Hindi pwedeng mas masaya ka sa akin. Correct. Saka bida-bida dapat. Ikaw, ano ang Olivia Rodrigo song of choice mo? As a Caviteña, Deja Vu. Dahil, Deja Vu. Hindi siya shabu. Correct. Ito ay tawas. Yes. So gusto ko yung Deja Vu. Gusto ko lang may nagpapaalala sa akin ng parang what could have been, what have been, and what have you been. Where have you been by Rihanna. Pero ang ganda rin ng title ng bagong album ni Olivia. Ang title po niya, medyo it's a mouthful, which you know, I'm used to that. You seem pretty sad for a girl so in love. Napakahaba. Pag ito ay inacronym natin, parang YSPSOFAGSIL. Diba? Parang wow. Sobrang haba. Correct. So feeling ko, ang ganda siguro ng mga hindi napiling album titles. Baka nalagay doon na, you seem pretty pointed for a girl so pointless. Or you seem pretty bossy for a girl so tamad. Or you seem to be a good actress for a senator. Or you seem to be a pretty good runner for a seated official. Perfect. Ang ganda. Ang ganda. Kayo kaya? Kayo kaya? Mag-suggest kayo para hindi lang kami Oo. ang natatag. Ang template natin is you seem blank for a blank. Let us know. Oo. Diba? So, sa mga Redditors dyan, sa mga YouTubers, sa mga mahilig mag-comment sa buhay namin, sa podcast na ito, please fill in the blanks. Yeah, but I'm really so excited for Olivia's new album because she taps so well into like yung mga neuroses and anxiety and self-doubt. She makes it sound so pretty and Tsaka yung romantic. emotions, parang paano niya napuput into words yung ganon ka-strong na emotions and feelings sa Correct. isang babae, sa isang relationship. And even if you are not in a relationship, you're gonna feel like you are in a relationship dahil sa galing niya, sa pagkanta, sa emotions, and even the lyricism. Yes, and in fact, we got to hang with Olivia Rodrigo. So she gave us a little preview of the new album. And of course, marami na rin siyang shinare na siya nga ang unang Pilipina na nanalo ng Best New Artist na meron ding GCash. At siya din ang Pilipina na mahilig sa mangga na kinuha or hiningi sa kapitbahay. Correct, 'di ba? At i-reveal po namin sa inyo ang exclusive titles. So of course, meron tayong Drop Dead, meron tayong The Cure, meron tayong Beg, pero marami pa tayong iba. Kung ikaw magsasuggest ng bagong titles na pwede niyang kantahin, Correct. anong mga title ng kanta na yun na pwedeng isama sa album? So ang latest release niya ngayon ay The Cure. So feeling ko ang magandang title ng next song is The Hague. Tama. And ako, mag-a-add ako ng No Personal Feelings featuring Risa Hontiveros. Correct. At meron din tayong ni isa sa inyo walang nangamusta. Tapos in parentheses, some of you I've known 20 years, 10 years. Maganda rin dyan ang parang mas maganda yung mga minimalist titles dahil sobrang haba na ng kanyang album title. Haba ng album title. Tapos yung mga title Essay. Essay writing contest by Olivia Rodrigo. Okay, magandang title ay Fire Exit. Ganda. Diba? Tapos in parentheses, Stoned. My God. The lyricism, it's the use of brain at its peak. Correct. Tapos parang feeling ko, I think pwede nating i-share, no? Meron kayong collab ni Olivia Rodrigo. Diba? Meron kayong bonus track sa mga piling album units. Ang title po ng kantang to ay Sirenang Nalunod. Very modern. This is paradoxical. Olivia Rodrigo, we are excited for your album. Yes. And punta ka dito. And we wanna see your ugly photos from when you were still young. Yes, and we wanna hear your stories. Talaga bang nanghingi ka ng mangga at nagsumbong ka sa tatay mo? Correct. Let us know. Ito totoo to. Totoo to. Si Olivia, dahil nga nag-high school musical siya sa Disney before, someone told me na meron daw siyang cameo sa isang upcoming serye sa TFC. Oh, alam mo, balita ako dito, isa rin siyang doktora. Ano ang kanyang field of expertise bilang doktor? Siya ay isang pedya. Pedya. Yes. I love it. Dahil mahilig siya sa bata. Or mahilig siya sa money? Pedya. Pedia! Yung Drug Enforcement Agency. Pedya! Kaya pala, deja vu! Kaya pala, Rodrigo!
dahil tinry namin mag-debate the last time, na parang, parang hindi pa yun yung final version. We're still workshopping things. Tingnan natin kung ito na yung magagawa nating debate format. Yes, pero gusto lang namin ipaalala sa inyo, ang mga sides po na pipiliin namin dito ay hindi namin pinili. Pero dahil mahilig kaming ayoko na ituloy, dahil may corona pa ho ako. We're just gonna do the debate. And Correct. will not be able to choose sides. Correct. And, ang twist din dito, bawal kaming tumawa. Which is the greatest challenge of all. Correct. So, ang mangyayari, each of us, we will be arguing from the same side, but each person only gets about 25 seconds to argue their point. Pipili kami if we want to be pro or against a certain argument. But the additional twist is, because we are just very twisty here, meron kaming kailangan ni-incorporate na word sa argument namin, which will come from a cup na ginamit kanina for urinalysis. And this game is Alam mo! Ikaw! Sure! Wow, in-explain mo pa! alam ko yun. I know, but not on a podcast with sponsors. Okay, going back. Alam mo, kailangan ko lang, hindi na improve workshop ang kailangan ko. So, ano na, Intervention. kailangan mo na ng morality workshop. We're probably gonna include that pero with bleeps. Because what's a Baho episode, Baho's Enjoy episode without bleeps, right? Yes. Okay. And without talking Correct. Kakulit mo! Okay. Bleep again. Bleep again. So, meron kami kailangan i-incorporate na word sa aming mga arguments. So now, ano ang ating first question? Dapat bang ilagay ang horoscope bilang core subject sa higher education? Do we want to argue for or against? Pares kasi tayo mahilig sa Ikaw mahilig ka sa mga zodiac. Oo. Ako nagta-tarot reading. Correct. So, parang magiging pro ako. Pro. Sige, pro tayo. And then each person gets about 25 seconds to argue their points. But they need to incorporate a word. Yun ang ilalagay namin sa aming argument. So simulan natin dahil ikaw Ay, pro. ay pro. Problema. Ikaw, simulan mo. Okay. Why should we include horoscopes as a core subject sa higher education? Okay, so the words. Timer starts now. Peripheral or ocular? Okay. Payag ako na ilagay ang horoscope sa higher education subjects kasi ang dami ng mga bata ngayon ang lost na lost sa buhay nila. Para bang hindi na nila nakikita sa peripherals nila kung ano yung mangyayari sa mga actions na ginagawa nila and sa consequences na meron ang kada action na ginagawa nila on social media at sa mga personal na buhay nila. So I believe kailangan nila ng gabay sa kanilang buhay, kailangan nila ng gabay ng mga langit, ng mga tala because kung hindi, maliligaw sila. Ano yung word na ginamit mo? Peripheral. Peripheral. Okay. Ako ay naniniwala na kailangan nating isama ang horoscope sa mga eskwelahan dahil actually it encourages critical thinking. Hindi mo naman kailangan paniwalaan lahat dahil hindi naman lahat magkakatotoo pero yun ang maganda. Matututo ka ng discernment, matututo ka ng proper articulation and proper assessment of things being fed to you. Hindi yung kung ano na lang binibigay sa'yo, nilulunok mo because at the end of the day, you need to perform an ocular with the words being presented to you so that you know what to believe and you can form your own argument. Naipasok ang ocular. Ngayon lang ako may naipasok. Kaya ko pala. That's another bleep. Okay, next Okay. topic. Saan dapat tumakbo? Sa fire exit o sa Senado? So wala tayong pros or cons Pipili dito. tayo ito. Anong gusto mong piliin? Ako, fire exit. Okay, ako naman ang mauna. Okay. Di ko na muna ipapakita ang word Okay. para ma-reveal natin. Para may element of surprise. Got it. Okay. 3, 2, 1. Mas pipiliin ko pong tumakbo sa fire exit because number 1, it teaches you safety. 'Di ba? Magiging sharp ka, meron kang presence of mind na pag nagkaroon ng sakuna, alam mo kung saan ka pupunta. Also, ang maganda sa fire exit, you don't always have to rely on electricity. It can also be a physical activity. It will let you calculate your steps to achieve your goals, your macros, your ideal weight, your ideal physique. So, hindi lang puto basta emergency dahil ito rin po ay vital to your health. At ang ginamit ko na word ay calculate. Calculate. Okay. Okay.
Next, okay. Ako po ay naniniwala na kung kayo ay tatakbo, dapat kayo tumakbo sa fire exit. Proven and tested na po ito na kapag may tinatakasan kayong problema sa buhay, kahit mukha pa kayong chocolate, ay kaya nyo... kahit mukha pa kayong chocolate, ay kaya nyo malampasan ng kahit anong problemang dumaan sa inyong buhay. Ang problema lang sa fire exit, may chance kayong matapilok at parang lesson lang yun din sa buhay. Pwede kayong matapilok, pero kaya nyo pa rin lumaban at tumakas. Honestly, mga mukhang chocolate, ako yun nung bata kanina. Yes. Patron of bronzer. Calculate and chocolate. Doon ako nalos. Parang chocolate? Parang ano sasabihin ko sa chocolate? Okay, next. Next topic. Dapat na bang iban ang pasa sa kusina? Yes or no? Anong gusto natin? Yes. Okay. Ako yung nauna kanina, so ikaw naman ang mauna ngayon. Ikaw naman mag-pick ng word. Okay. At ang ating katanungan ay, dapat na bang iban ang pasas sa kusina? Ako naniniwala ako na dapat nang iban ang pasas sa kusina kasi minsan, hindi mo na alam kung ano pa ba yung kinakain mo. Macaroni ba ito? Minudo ba ito? Valenciana ba ito? Dahil bakit ka maglalagay ng pasa sa ulam na meron kang kinakain na kanin? I mean, it doesn't even make sense. It doesn't go very well. And it surprises you. Para kang binibigyan ng problema. It's not even a blessing in disguise. It's just a disguise as a thing. And I don't like being fooled. I don't like eating pasas as a whole. I love it. A true culinary assassin. A true culinary eater. God, ano to natira sa akin? Okay. 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 3, 2, 1. Itigil na po natin ang mga pasa sa ulam kasi nakakalinlang po siya. Hindi ko alam ano ba yan, garapata, nunal, taiba yan ng kambing. Hindi po appetizing ang mga pasa sa ulam. I keep giving it the benefit of the doubt but I think I am up to my limits already because I'm sorry. Mukha siyang tae, mukha siyang nunal, hindi siya mukhang pagkain, nakakasuka siya, hindi maganda yung lasa, ang gaspang sa dila. I am deeply offended and utang na loob, itigil na po ang pasa sa ulam. After this pod, lahat ng kumakain at nagluluto ng may pasa sa ulam. At ang aking word ay benefit of the doubt. Yeah. Hey! I Okay. like this game. Talaga? I think this... Kasi mas natitake ka na, baka ako mas ano ba ito sasabihin na? Okay, pero yes. Diba? I think this is a better version of the debate from Na last time. parehas tayo ng... At this point, we will keep changing the format up until we get the format that you hate. Yes. And I feel like this is going to be one of those formats. One of those. Dahil napakarami yung hate. Okay. Okay, last one. Dapat bang papasukin ang mga anak Sa labas. For or against? Let's go for Let's go against the grain. Okay. No. No. Sa mga anak po sa labas, again, this is just a game. Hindi po kami ang namili. Correct. Okay? Again. Ikaw muna. Okay, pili ako ng... Okay. Ayan na naman siya, kating-kating ka na naman, Bell B. Pipiliin ko ba yung mas madali o yung mas mahirap? Okay, go. Huwag po nating papasukin ang mga anak sa labas because doing it is actually an insult to language. Finorm natin ang term na anak sa labas, huwag po natin siyang i-criticize, huwag natin siyang i-antagonize. Also, sabi nga ng mga bata ngayon, my body, my choice. So kung ginawa silang anak sa labas, huwag po nating i-dictate ang identity nila dahil hindi po natin sila pagmamayari. Again, huwag po natin silang hayaan na mag-step in if they want to step out. Please respect their privacy. So, ang word mo ay? Step in. Kaya wag kaya ang mag-step in. Ano kaya ang word ko? Ha! Nakakainis! Okay. Ha! Wait lang. Oh. Okay. Ako po ay naniniwala na hindi dapat papasukin ang mga anak sa labas dahil that idea is very oxymoronic. Bakit mo papapasukin? Anak nga siya sa labas. So there is contradiction to that. Kaya naman, ako, di ba ang binoto ko kanina, fire exit, kasi dapat sa exit lang tayo dumadaan because hindi nga dapat may papasok ang mga anak sa labas kasi there is a reason kung bakit sila anak sa labas. Hindi sila welcome sa loob and that is an insult to your mother kung papapasukin niyo siya sa loob ng bahay. Kaya naman, for me, wag natin silang gawing stepping stones para manghi. Wag natin
silang gawing stepping stones para magkaroon ng hate sa atin ng ating mga magulang. Hulaan ko. Parang ang dali hulaan ng word mo. Stepping stones. Sobrang random. Huwag natin silang gawing stepping stones. Walang kwenta yun. Basta huwag natin silang gawing stepping stones. Para Pero pasok naman kasi siya. Anak sa labas, stepping stones and step-ins. But I must give it to you. You waited up until the last second to put that in. Pero naramdaman ko, oh my God, yun na, stepping stones. Parang, ready na kayo? Stepping stones! Alam niyo, ang beauty ng game na to, hindi kung tama ba ang pinaglalaban namin, kundi kung mahahanap niyo ba kung anong word ang dapat namin gamitin. Correct. Actually, ang pinakamaganda sa game na to, kahit walang logic yung argument mo, basta masabi mo yung word. Tama. So, na-prove na naman namin na isa na naman itong nakakairitang episode. I like this game. Alam mo, we should play this with, you know, the two other people. Yung isa at yung pangalawa. Ayan po, palakpak na naman po ako. Okay. Oh my God. My hands to myself. This was so fun. I love this episode. I like this game. I feel like, you know, we got a keeper here. I like this. We're trying different games here and, you know. Pero ito yung mga games na questionin mo kung tama pa ba ang lumalabas sa bunganga mo at pumapasok sa utak mo. Correct. Kasi kailangan mo ng stepping stone. Huwag natin gawing stepping stone. Ang alin? Sabi ng mga anak sa labas, bakit? Stepping stone saan? Okay. Okay. Maraming salamat. First of all, palakpakan ulit natin ang Samsung for giving us a TV na pwede naming ma-dog show ang aming mga former identities. Ang feature din ng particular Samsung TV na to, meron siyang AI sound controller. So basically, meron siyang analysis of real-time audio na sineseparate ang voice and girls. Sineseparate ang voice And ganda. sound. Voice ganda. Kasi sineseparate ang voice and sound para lang mas maganda ang ma-create na sound and for personalized listening. At para sa mga malulungkot, meron itong Samsung Vision AI Companion. Pwede kang makipag-interact sa iyong TV through AI. At least pwede mong gawin yung TV na stepping stone. Para magkaroon ka ng companion. Yun. Okay, meron siyang Samsung Vision AI Companion na saan pwede ka mag-interact with your TV through AI-powered assistant. So, meron ka ng companion, meron ka bang assistant? Nakatipid ka. Tama. Okay. Ay, ayun. Maraming salamat sa sponsors natin for this episode, Samsung and also Universal Music Group with the Olivia Rodrigo of it all. Dream come true. One of like my dream brands to collaborate with. I'm so excited for the album and palakpakan natin. Sino ba palakpakan natin? Si Olivia. Si Olivia. Olivia Rodrigo sa kanyang role as a doctor. As the brutal doctor. And Pedia. Pedia. Stepping Stone. That's the title of the episode. Stepping Stone. Good night, everyone. Well, good day. Kung kailan nyo kayo nakinig. Bye. Kasi sa amin, 9:52 na. Okay. Bye. Goodbye. Ano ba yung mga words na nandito? Okay. Oh my God. Meron dito. Oh my God. Sex man, mamatay man. Meron dito, banal na aso, santong kabayo. Sex man, mamatay man. Period, padlock, tapon susi. Tapos suso. Tapon suso. Meron ditong to the left. To the left. Baka umangat yan. To the left. Angat buhay. To the left and to the echo. Ito ay kirot at karit. Ano yung karit? Karit? Baka karat. Karit. Ito ay. Ho? A ho? Who you calling ho? Ho. Christmas. Nakapang Christmas na ako pero hindi ako ho. Okay. Thank you.